Oo. Madalas kasi tingin natin doon parang bad luck lang ng kalikasan eh. Tama. Pero paano kung isa pala itong napakadetalyado at lantarang asasinasyon sa mga sinasambang Diyos ng pinakamakapangyarihang imperyo noon? Welcome sa ating malalimang pagtalakay para sa araw na ito. Ako ang makakasama mo para himayin ang paksang ito at kasama ko ang ating resident expert. Hello sa iyo dyan na nakikinig. Handa na tayong mag-deep dive. Ayon. Bale, aalisin natin ngayon ang nakasanayan mong pananaw sa 10 salot ng Ehipto. Gamit ang ating mga source materials, mga historical notes, at study guides, makikita natin na ang mga salot na ito ay hindi siya bulag na sakuna. Isa siyang direktang tapatan, kumbaga. Isang cosmic na giyera. Oo. Cosmic na giyera talaga. Kasi kapag napapanood natin ito sa mga pelikula o naririnig mo sa kwento, nakatuon lang tayo sa pisikal na pinsala, di ba? Yung mga special effects. Eksakto, yung special effects. Pero kung susuriin natin ang malaking larawan at yung mismong kultura nung panahong iyon, isa pala itong malalim na theological na sagupaan. Isang pagpapatunay na walang laban ang imperyo sa iisang manilikha. Oo, hindi ito basta pagpapahirap lang sa mga Egyptyo eh. Isa itong napakalinaw na komunikasyon gamit ang lengguwahe na pamilyar sa Ehipto, yung lengguwahe ng kapangyarihan. Grabe yung lengguwahe ng kapangyarihan. Pero bago natin isa-isahin yung mga salot, para mas maintindihan mo yung bigat ng labanang ito, kailangan muna nating kilalanin kung sino yung mga pangunahing tauhan sa kwento. Mahalaga yan. Kailangan nating ilatag yung konteksto. Oo, isipin mo yung eksena sa mismong trono ng Ehipto. Sa isang banda, nakatayo doon si Moses. Batay sa mga tala natin, 80 taong gulang na siya nun. Matanda na talaga. Sobra. Isipin mo yun, di ba? Malamang, pagod na siya sa mahabang panahon ng pagpapastol ng tupa doon sa maalikabok na desierto ng Midian. At sino yung kaharap niya sa trono? Si Faraon Amenhotep. Oo, isang 20 taong gulang na binata. Nasa rurok siya ng physical fitness niya, isang kilalang mangangaso at ang pinakamatindi, itinuturing ni Faraon ang sarili niya na literal na Diyos. Hindi lang basta hari, Diyos na nagkatawang tao. Right? Isang Diyos na handang durugin ang sinumang hahamunin sa kanya. Parang mismatch talaga, di ba? Napakalaking pagkakaiba ng puwersa sa paningin ng tao. Kasi nung pumasok yung isang matandang pastol sa pinakamakapangyarihang kwarto sa mundo at sinabing inuutos ng Panginoon ang Diyos ng mga Israela na palayain ng kanyang mga tao, paano ba yung tinanggap ni Pharaoh? Malamang tinawanan lang niya. Tinanggap niya iyon bilang isang napakalaking insulto. Hindi diplomatikong usapan eh. Kaya ang tugon niya, isang mayabang na rhetorical na tanong, sino ang Panginoon? Para sundin ko siya. Hindi ko siya kilala. Wow. Sino ang Panginoon? Tapos, hindi lang siya nagtanong, di ba? Ano yung ginawa niya sa mga alipin? Mas pinahirapan pa niya bilang parusa sa kapangangahasan daw ni Moses. Ang lala. Kung isipin ko, para sa'yo na nakikinig, para itong isang pagod na lolo galing probinsya na biglang pumasok sa isang malaking stadium tapos hinamo niya yung isang batang Olympic gold medalist na nagmamay-ari mismo ng stadium na yon. Magandang analohiya yan. Pero teka lang, may tanong ako. Kung itinuturing ni Pharaoh na Diyos ang sarili niya, tapos naiinis siya dun sa lolo, bakit hindi na lang niya ipinapatay si Moses doon mismo? Bakit kailangan pang pahirapan yung mga aliping Israelita? Kasi sa isip ni Pharaoh, si Moses ay hindi isang banta, isa lang siyang istorbo. Parang lamok lang. Oo, parang langaw, na pwede niyang paluin anumang oras na gusto niya. Ang pagpaparusa dun sa mga alipin, psychological warfare yun. Pinapakita niya na siya ang may kontrol sa buhay ng mga Israelita, hindi yung Diyos nila. Power trip? Mismong power trip. Pero ang hindi alam ni Pharaoh, yung tanong niya na sino ang Panginoon, iyon pala ang magiging mitya ng pagbagsak niya. Akala niya hindi sasagutin, no? Akala niya rhetorics lang. Mhm. Ngunit layunin ng Diyos na sagutin siya ng napakalinaw. Ginamit si Pharaoh yung sarili niyang kayabangan para ipakilala sa buong Ehipto at sa buong mundo
kung sino talaga ang may hawak ng tunay na kapangyarihan. At doon na magsisimula yung atake. Dito na papasok yung mga salot natin. At pansinin mo na nakikinig kung paano gumalaw yung mga salot. Kasi hindi ito random na kamalasan lang. Saan nagsimula? Sa tubig. Ang ilog Nile. Ang mismong pinagkukunan ng buhay ng Ehipto. Tama, hindi lang siya basta ilog, di ba? Oo, sentro ito ng ekonomiya at relihiyon nila. Nandyan yung Diyos nilang si Hapi, ang Diyos ng pag-apaw ng ilog, tapos nandyan si Hatmehit, yung Diyosa ng mga isda. At si Osiris din daw, di ba? Correct, kasi pinaniniwalaan nila na ang tubig ng Nile ay ang mismong daluyan ng dugo ni Osiris. Kaya nung hampasin ni Moses yung tubig at naging literal na dugo ito, Seryoso, isipin mo yung amoy nun. grabe ang amoy. At yung matinding gulat ng mga tao. Namatay yung mga isda, nawalan sila ng mainom. Ang mensahe ng Diyos dito ay malinaw. Hindi man lang madepensahan ng mga Diyos ninyo ang sarili nilang teritoryo. Wala silang palag. At dahil nasira yung tubig, natural na aakyat yung atake papunta sa lupa. Sumunod yung mga palaka, na kumakatawan naman kay Heket, yung diyosa ng panganganak. Naisip ko lang sa una, baka nakakatawa pa para sa iba, ay may mga palaka. Cute pa sa simula? Oo, pero isipin mo na lang yung palaka gumagapang sa higaan mo, sa lutuan mo. Tapos nung namatay sila, yung baho siguro ng buong bansa. Pero ang mas nakakakuha talaga ng atensyon ko ay yung sumunod, yung nanggaling sa alikabok ng lupa, ang mga niknik o gnats. Isa yan sa pinakamahalagang punto sa source material natin. Sa ikatlong salot na ito, dinaig si Geb, ang Diyos ng lupa. Pero bakit partikular na niknik o kuto mula sa alikabok ang ginamit? Kasi yung mga pari sa Ehipto, sila yung nagpapatakbo ng buong relihiyosong makinarya. At sila ay kilalang-kilala sa pagiging sobrang obses sa kalinisan. Paano obses? Kailangan nilang ahitin ang buong katawan nila. Walang buhok, walang balahibo. Araw-araw yan Para daw matiyak na wala silang dalang dumi o insekto kapag pumasok sila sa templo. Grabe, isipin mo yung kahiyaan na yun para sa kanila. Ang buong pagkatao ng mga pari nakatali dun sa pagiging malinis, tapos biglang galing sa mismong lupa na sinasamba nila, babangon yung milyong-milyong niknik na didikit sa mga makikinis at bagong ahit nilang balat. Sigurado napakakatinon. Diba? Hindi na sila pwedeng pumasok sa templo, hindi sila makapag-alay. Ibig sabihin, pansamantalang natigil yung buong sistema ng relihiyon ng Egypto. Totally shut down. At dito na mismo, sumuko yung mga mahikero ni Paraon. Humarap sila at sinabing, ito ang daliri ng Diyos. Umamin na sila. Oo, mismong yung mga pinakamagagaling na salamanghero ng Ehipto na nagtry kopyahin yung mga unang salot, umamin na mayroong puwersa na hindi na nila kaya. Wala na silang magawa. Wala na. At pagkatapos pabagsakin yung ilog at lupa, umakyat naman yung atake sa kalangitan at sa kalusugan nila. Dumating yung mga langaw, yung matinding sakit sa mga sagradong baka, tapos yung mga pigsa na hindi man lang magamot nung mismo mga Diyos nila ng medisina, sina Isis at Imhotep. Useless yung mga Diyos ng medisina, Walang silbi talaga. Hanggang sa bumagsak yung ulan ng yelo at apoy na sumira sa pananim, ang dapat nagpoprotekta doon ay si Nut, yung diyosa ng kalangitan. Kung isipin ko, para itong isang napakagaling na hacker. Ikaw na nakikinig, isipin mo na sa isang high-tech na gusali ka. Pumasok yung hacker, tapos sistematiko niyang pinatay yung bawat security system niyo. Ang ganda ng analohiya na yan. Di ba? Una, yung water supply, tapos yung medical bay, tapos yung greenhouse. Hanggang sa dulo, pinindot nung hacker yung isang butones at pinatay niya yung mismong main power grid ng buong syudad. Yung ikasiyam na salot? Oo, yung 3 araw ng matinding kadiliman. Natuluyang sumira doon sa pinakamataas nilang Diyos na si Ra, ang Diyos ng araw. Maganda yung hacker analogy mo Pero may isang malaking pagkakaiba Kasi ang isang hacker, kadalasan nagtatago yan sa dilim, di ba? Gumagalaw ng palihim. Oo nga. Ang ginawa ng Diyos dito, lantaran. Ginawa niya ito sa mismong sikat ng araw.
bago pa man niya patayin ang araw para makita ng lahat na siya ang may gawa. In your face, kumbaga. Eksakto. At yung tinukoy mong 3 araw na kadiliman, hindi ito basta maulap na araw. Inilalarawan ito sa teksto natin na isang dilim na pwedeng kapain o maramdaman. Ang weird nun, paanong makakapa ang dilim? Isang matinding psychological terror, iyon kung saan walang makagalaw. Para sa mga Ehipsyo kasi, yung pagsikat ng araw, araw-araw, ay patunay na buhay si Ra at nanalo siya laban dun sa ahas ng kaguluhan tuwing gabi. So pag hindi sumikat, Pag hindi sumikat ang araw ng 3 araw, senyales iyon sa kanila na patay na ang kanilang pinakamataas na Diyos. isang pagpapakita ng ganap na dominasyon. Boom. Pero kapag tiningnan mo yung pagkakasunod-sunod mula sa tubig na nasira, pagdagsa ng palaka, dumami yung insekto, nagkasakit, hanggang sa nasira yung pananim, alam mo ba ito yung madalas sabihin ng mga kritiko eh? Na natural events lang daw. Oo, parang domino effect lang daw ito ng isang ecological disaster. Tatanungin usana ikaw na nakikinig, pati na rin ikaw expert natin, paano kung nagkataon lang ang lahat ng ito? Nabasa ko kasi sa source material natin na may teorya doon na nagpapaliwanag gamit ang siyansya. Noon na nagdulot ng pagtaas ng isang uri ng pulang microorganism sa Nile, yung tinatawag natin ngayon na red tide. Kaya naging kulay dugo. Tama, dahil doon naubos daw yung oxygen sa tubig, namatay ang mga isda. At dahil bulok na yung tubig, yung mga palaka nagpanik at umahon sa lupa. Tapos doon sila namatay at na-infect ng anthrax. Tapos, make sense na dahil sa bundok ng mga patay na palaka na yon, natural lang nadadami ang mga langgaw at niknik. Di ba? Tapos, yung mga insekto na ito, sila yung nagpasa ng sakit sa mga baka at nagdulot ng pigsa sa mga tao. Ganyan nga yung teorya. Tapos sumunod yung kakaibang weather system na nagdulot daw ng ulan ng yelo. At dahil sira na yung ecosystem nila noon, dumagsa yung mga balang para ubusin yung natirang halaman. At sa huli, yung nawasak na kalupaan nag-trigger ng isang napakalakas na sandstorm, yung tinatawag nilang Hamsin, na siya daw nagtakip sa araw ng ilang araw. Parang perfect storm, no? Oo. So, paano natin masasabing himala ito at hindi lang simpleng climate crisis noong unang panahon na nagkataong nandoon si Moses at nakatiming? Magandang tanong yan. Pero kahit pa sabihin nating gumamit ang Diyos ng mga natural na mekanismo sa kalikasan, nililinaw ng teksto natin na ang tunay na himala dito ay nakasalalay sa 2 aspeto. Ano yon? Tempo at kontrol. Isipin mo, ang isang natural na domino effect hindi humihingi ng schedule, di ba? Oo, nangyayari na lang. Meron nung tanungin ni Moses si Faraon kung kailan niya gustong alisin yung mga palaka, sumagot si Faraon ng bukas. At kinabukasan mismo, namatay yung lahat ng palaka ng sabay-sabay, saktong-sakto. Hindi pwede i-schedule ng sakuna eh. At hindi lang oras ang kontrolado, kundi pati lokasyon. Pansinin mo yon simula sa ika-4 na salot, yung mga langaw, nagkaroon bigla ng paghihiwalay. Yung proteksyon sa Goshen? Oo, kasi normally ang bagyo hindi pumipili ng bubong, di ba? Kung uulan, uulan sa lahat ng bahay. Pero dito, ang mga salot ay literal na umiiwas sa isang partikular na zip code. Dun sa lupain ng Goshen. Eksakto, kung saan nakatira yung mga aliping Israelita doon. Walang langaw, walang namatay na baka, walang yelo na bumagsak. Ikaw na nakikinig ngayon, isipin mo na lang isa kang Ehipsyo, nakatayo ka doon sa bukid mong nasusunog at pinupukpok ng yelo, tapos pagtingin mo sa kapitbahay mong Israelita, ilang kilometro lang ang layo, maaraw yung bakuran at kalmado. Nakakapanghilabot iyon para sa kanila. At iyon yung malinaw na patunay na hindi ito simpleng manifestasyon lang ng kalikasan. Isa itong kontroladong atake. Ngayon, kung nakita pala ng buong palasyo na hindi hamak na mas makapangyarihan ang Diyos ni na Moses kesa sa kanila, logical na iisipin natin na susuko na si Faraon, di ba? Dapat lang. Makikita niya na sira na ang ekonomiya, sira ang relihiyon, at sira ang kalikasan ng Ehipto. Pero hindi siya sumuko. At teka, dito talaga ako medyo nalilito nung binabasa natin yung source material. Kasi sinasabi ng paulit-ulit sa teksto na pinatigas ng Diyos ang puso ni Faraon.
Isang sikat na theological issue yan. Kasi kung kinontrol na pala ng Diyos yung utak ni Faraon, parang isang remote-controlled na robot, di ba? Parang unfair yata na parusahan pa siya. At yung buong bansa niya, parang na-set up lang siya para mabigo eh. Paano ba ipinapaliwanag ng source natin yung aspekto ng hustisya doon? Nakakatuwa na tinanong mo yan. Kasi isa yan sa pinakamabigat na psychological puzzle sa kwentong ito. Ayon sa source natin, hindi lang ito simpleng pagkontrol. May tatlong pananaw kung paano ito ipinapaliwanag ng mga skolar. Ano yung una? Una, nandyan nga yung teorya na direktang inalis ng Diyos ang kalayaang pumili ni Faraon. Brainwashing, kumbaga. Ngunit maraming nag-aaral ang hindi pabor dito kasi sinisira nga nito yung konsepto ng hustisya. Oo nga parang hindi fair eh. Yung ikalawa? Ang ikalawang pananaw ay mas nagbibigay ng balanse. Sinasabi na sa unang 5 salot, sariling desisyon at sariling pride ni Faraon ang nagmatigas. Siya ang may gusto nun. Sinarahan ni Faraon ang pinto ng kanyang konsensya ng paulit-ulit. Kaya sa huli, nilak na ito ng Diyos mula sa labas. Parang gusto mo magmatigas? Sige, ibibigay ko sa'yo. Tama, hinayaan na lang siya sa sarili niyang tigas ng ulo. Naintindihan ko yon. Pero yung pangatlo, ito yung pinakagusto kong paliwanag nung binabasa natin eh. Sinasabi doon na hindi direktang nililikot ng Diyos ang isip ni Faraon, kundi ang mga pangyayari at sitwasyon mismong inilatag ng Diyos ang bumasag sa ego niya at ito yung nag-udyok sa kanyang magmatigas. Paanong nag-udyok? Para siyang isang ego-driven na CEO ng isang multinational na kumpanya. Kumbaga, sa buong buhay niya, siya ang batas, siya ang Diyos eh. Tapos, may isang matandang lalaking tagalabas na unti-unting nagpapatunay na siya ay mahina. Tama. Kapag ang isang taong may sobrang taas na pride ay pinatunayang mali sa harap ng lahat ng kanyang mga tauhan, alam mo yon, imbes na aminin yung pagkatalo niya, mas pipiliin pa niyang sunugin yung buong kumpanya niya. Oo, pride na ang pinaiiral. Mas gugustuhin niyang bumagsak kesa mapaiya. Ganyan na ganyan, eksakto ang nangyari. Nakatali na ang ego ni Farao sa kanyang pagka-Diyos. Kung aamin siyang mas makapangyarihan ang Diyos ni na Moses, para na rin niyang sinabi na hindi siya tunay na Diyos. Masisira yung buong pundasyon ng paghahari niya. Correct. Ginamit ng Diyos ang mismong kayabaman ito ni Faraon para mag-iwan ng isang walang kamatayang leksyon. Ito ay konektado dun sa pangako niya kay Abraham daan-daang taon na ang nakaraan. Napapalayain niya ang kanyang mga tao gamit ang kanyang sariling kamay. At ang kayabangan nga ni Faraon ang naging perpektong entablado para mangyari doon. Oo. At yung ego na yun, yung pagmamatigas na yun, ito na yung humantong sa pinakamalalim at pinakamabigat na bahagi ng kwento natin ngayon. Kasi hindi na ito tungkol lang sa mga isda o sa mga insekto, o sa pagkakasira ng pananim, amot na tayo sa ika-10 salot. Ang pinakamabigat sa lahat. At para sa iyo na nakikinig ngayon, pansinin mo yung pagbabago ng tono ng kwento rito. Ang ika-10 salot ay yung tinatawag na Paskwa o Passover. Ang kamatayan ng lahat ng panganay sa lupain ng Ehipto. Nakakapanindig balahibo yan. Ang ika-10 salot asi, hindi lang ito pisikal na dagok. May napakalalim na teolohikal na bigat yan. Dito, ipinaliwanag ng Diyos na walang pamilya ang makakaiwas sa hatol na ito sa pamamagitan lang ng kanilang zip code. Hindi na tulad ng dati. Oo, hindi na tulad ng mga naunang salot na sapat ng nasa Goshen ka lang para makaligtas ka. Dito, kailangan may aktibong hakbang na gagawin ang mismong mga Israelita. Hindi sila pwedeng manood lang eh. Ano ba ang kailangan nilang gawin? Kailangan nilang mag-alay ng isang inosenteng tupa. At hindi lang basta katain yung tupa, di ba? Kailangan nilang ipahid yung dugo ng tupang iyon sa mga hamba ng kanilang mga pinto. Oo, sa labas ng bahay nila. Dito kasi pumapasok yung napakalakas na mensahe ng substitution o paghalili. Kapag dumaan daw yung anghel ng kamatayan at nakita yung dugo sa pinto, lalampas ito, magpa-pass over, at ililigtas ang panganay na nasa loob ng bahay na iyon. Buhay kapalit ng buhay. Yung buhay ng isang inosenteng hayop bilang kapalit ng buhay ng isang tao. Isipin mo na lang, ikaw na nakikinig, yung gabi na iyon,
Nakaupo ka sa loob ng bahay mo kasama ang pamilya mo, amoy mo yung sariwang dugo sa pinto nyo, tapos mula sa labas, naririnig mo yung malakas na pag-iyak na umalingaw-ngaw sa buong kabisera ng Ehipto dahil isa-isang namamatay yung mga panganay nila. Napakabigat ng esenang iyon. Ramdam mo yung tension eh. At alam mo, may isa pang detalye na nagbibigay ng mas malalim na kahulugan kung bakit partikular na tupa ang ginamit. Talaga? Bakit tupa? Kasi sa Ehipto, ang mga tupa o rams ay sagrado. Konektado ito kay Khnum. Sino si Khnum? Isa siyang Diyos ng paglikha ng mga Ehipsyo na madalas inilalarawan na may ulo ng tupa. Kaya isipin mo, para sa isang Israelita na kumuha ng tupa, katayin ito at ipahid yung dugo nito sa labas ng bahay nila para makita ng mga Ehipsyo na dumadaan. Nako, lantad na paglapastangan sa relihiyon ng Ehipto iyon. Eksakto. Isa itong malaking insulto. Pero ito yung sukdulang patunay ng kanilang tiwala kay Yahweh. Handa nilang talikuran at insultuhin ang mga Diyos ng Ehipto kapalit ng kanilang kaligtasan. Kumbaga, isa siyang public declaration na hindi na kami sakop ng inyong mga Diyos. At yan nga yung naging huling suntok na tuluyang bumasag sa matigas na puso ni Faraon. Dahil sa gabing iyon, namatay ang mismong sarili niyang panganay na anak. At dun lang siya tuluyang sumuko at tinalaya ang mga Israelita. Kaya para sa iyo na naglalaan ng oras upang makinig sa pag-aanalisang ito hanggang dulo, ano bang halaga ng lahat ng ito sa buhay mo ngayon? Bakit natin hinimay ng ganto kalalim yung mga salot, yung sikolohiya ni Paraon at pati yung mga Diyos ng Ehipto? Kasi mahalaga na makita natin na ang kasaysayan ay hindi basta-basta lumilipas o puro gulo lamang. May direksyon siya. Oo, kapag naharap tayo sa sarili nating mga pagsubok ngayon o nakikita natin yung mga kapangyarihan sa paligid natin na tila hindi matitinag at ang yayabang, magandang alalahanin na may isang manlilikha na may malinam na kontrol sa lahat. Oo nga eh. Na minsan, yung mga bagay na inaakala nating ganap ng wasak o gulo-gulo ay ginagamit pala para buwaging ang mga maling sistema at tuparin ang isang pangakong matagal nang inilatag. It's about trusting the architecture of history. Ika nga. Trusting the architecture of history. Ang ganda nun. Iyan mismo ang takeaway natin. Ang kaalaman at tiwala sa mas malaking plano ay napakahalaga. Ngunit bago natin tapusin ang malalimang pagtatalakay na ito, gusto kitang iwanan ng isang kaisipan, isang palaisipan na mag-uugnay sa lahat ng pinag-usapan natin. Oh, ano yon? Balikan natin yung binanggit natin sa simula. Si Paraon Amenhotep ay hindi lang hari, di ba? Itinuturing niya ang kanyang sarili bilang isang Diyos na buhay. Tama, isang Diyos. Ngayon, kung siya ay isang Diyos, sino ang kanyang natural na tagapagmana? Siyempre, yung panganay na anak niya. Siya yung susunod na uupo sa trono. Ang susunod na ituturing na Diyos ng buong Ehipto. Eksakto. Ay posible kaya ng ikasampung salot at itong kamatayan ng mga panganay ay hindi lamang basta't pangkalahatang parusa sa bansa. Posible kaya na sa kamatayan ng panganay na anak ni Faraon, isinagawa ng tunay na manlilikha ang pinal at pinakamasakit na assassination? Wow! Ang pagbatay sa susunod sana na Diyos. Isang huli at napakalinaw na deklarasyon na walang anumang dugong bughaw o nagmamarunong na kapangyarihan ang makakatapat sa kanya. Pag-isipan mo yan. Dahil minsan, ang inaakala nating kwento lang ng matitinding sakuna ay isa palang napakalinaw na mapa kung paano binabago at pinapabagsak ng lumika ang mga nagmamataas sa kasaysayan. Hanggang sa susunod nating usapan.